And we're back. Magandang umaga, 5:08 ayon sa Philippine Standard Time. Kasama niyo pa rin po ang Panahon TV. Ngayon nga midweek na, no, mahalagang malaman ano nga kaya nga asa nating weather for this the rest of the week at ganoon din po sa darating na weekend. Para nga po malaman ang ating weather, atin pong makakasama si Pag-asa Weather Forecaster Manny Mendoza. Good morning, Mr. Mendoza. Magandang umaga sa iyo, Hari, at magandang umaga rin po sa mga taga-subaybay ng telebisyon ng bayan. Alright, Mr. Mendoza, kahapon nga po ay may namataan tayong trough ng low pressure area sa silangan ng Mindanao. Ano na po ang latest development sa LPA na ito? Nakikita po ba nating papasok ito sa ating bansa at magiging isang ganap na bagyo? Tulad po ng ating nakikita sa satellite imageries na ito, yung pong trough of low pressure area ay nasa ilalim po ng Mindanao. Ito po ay almost nasa par line at sa amin pong tansya, sangayon po sa aming interpretation ng weather data, ito po ay 50-50 pa po ang chance na mabuo bilang isang ganap na tropical depression. Pagkat ito nga po ay wala pa po sa 5 degrees north, ito nga po ay napakalaki ang chance na matunaw kasi nga po northeast monsoon na po tayo, may daladala pong malamig na simoy ng hangin at kapag ito nga po ay nakaabot na po sa Mindanao, hindi na po ito mabubuo bilang isang ganap na tropical depression. Pero ito pong trough of low pressure area na ito po ay magdadala pa rin ng mga pag-ulan, lalong-lalo na nga po diyan sa Mindanao. Alright mga kabayan, atin nga pong narinig si Mr. Mendoza, no, hindi po natin inaasahan na madedevelop bilang isang tropical depression o bagyo itong LPA na nasa labas ng ating PAR. Pero ganun pa man, itong trough niya o yung extension ng mga kaulapan ay magdadala pa rin ng maulang panahon dyan nga po yan sa nabanggit na rehiyon. Sa ibang usapan, Mr. Mendoza, magpapatuloy po ba ang pagiging maalon ng ating mga karagatan? May nakataas pa rin po ba tayong gale warning sa kasalukuyan? Sangayon sa aming interpretation ng mga data, meron pa rin po tayong gale warning na nakataas sa northern part ng Northern Luzon. Ang lugar pong nabanggit, magkakaroon po ng mga mahinang pag-ulan, sanhi pa rin po ito ng northeast monsoon. And then, ang taas po ng alon ay 4.5 meters. Amin pong pinapayuhan dito sa Pag-asa na huwag pong pumalaot ang mga mangingisda, lalong-lalo na po yung maliliit na mga sasakyang pandagat sa lugar pong nabanggit, pagkat medyo maalon po doon hanggang sa napakaalon. Alright, Mr. Mendoza, dagdag kaalaman po ngayong umaga, no? Bagaman wala tayong White Christmas, mahalagang malaman din po natin ito, no? Ngayon nararanasan na po yung winter season sa Northern Hemisphere. Kaugnay niyan, may mga naitatala na rin kaso ng snowstorm sa mga nabanggit na lugar at recently, may mga napapabalita ng snowstorms dyan po yan sa USA. Kapag sinabing snowstorm, ano po bang nangyayari rito? Anong mga panganib po ang dulot nito? Sasabihin ko po muna yung about winter season. Yung pong winter season ay nagsisimula sa December 21 of this year at ito po ay matatapos sa 20th of March next year. Sa madaling salita, sa panahon pong ito, tayo po ay still in the fall season. At tulad po ang may babasahin po akong tungkol sa winter season. Ang start po ng winter, the winter solstice is the darkest day of the year when the sun reaches its most southern point in the sky at local noon. After this date, the days are getting longer. The amount of daylight begins to increase. Tungkol po naman doon sa tinatawag nating snowstorm. Ito pong snowstorm, ito po ay bagyo rin. Kung saan ito po ay nangyayari at nagaganap sa panahon po ng fall season or sa madaling salita, lalong-lalo na nga po sa winter season in the Northern Hemisphere. Ito po isang bagyo, daladala po nito yung malalakas na simoy ng hangin, daladala po nito yung mga pagkulog at pagkidlat, at higit po sa lahat, daladala po nito ay malalakas at malawakang mga pagpatak ng yelo sa mga lugar pong apektado ng snowstorm. Ito po ay very dangerous sa transportation, sa communication, lalong-lalo na nga po sa buhay ng bawat tao na kung saan po naroroon ang snowstorm. Sa madaling salita, katulad po ng storm na nangyayari sa Pilipinas,
ang mga tao po sa Pilipinas ay pinag-iingat na huwag lumabas ng tahanan, maging alerto, maging handa sa pagdaloy po ng mga bagyo. Doon din po sa mga lugar na kinaroroonan na apektado po ng snowstorm, pinapayuhan din po ng gobyerno, halimbawa sa Amerika, na maging alerto, maging handa sa pagdaloy po o pagkakaroon o pagka po yung snowstorm ay nagaganap sa isang particular na lugar, lalong-lalo na nga po doon sa Amerika. Totoo po na sa Amerika ay nakaranas na po ng snowstorm at sa akin pong palagay, yun po ay nagdadala po ng mga panganib, transportation, communication, lalong-lalo na nga po sa buhay ng mga Amerikano. Alright, maraming salamat po sa dagdag kaalamang inyong ibinahagi ngayong umaga, Mr. Mendoza. Ito bilang panghuli na lamang po, no? Magiging maganda po ba yung weather natin this Wednesday? Ano po bang maaasahang lagay ng panahon? Ayon sa 5 a.m. weather forecast ng Pag-asa at reminders na rin po para sa ating mga kababayan na makararanas ng maulang panahon ngayong araw na ito. Tulad po ng ating nakikita sa satellite imageries na ito, ang silangang Kabisayaan, ang region ng Caraga ay makararanas po ng maulap na kalangitan na may mahina hanggang sa katamtamang mga pag-ulan at pagkidlat, pagkulog. Sanhi nga po ito ng trough of low pressure area. Samantala, ito pong parte na ito ng Luzon, Northern Luzon, ang mga rehiyon ng Ilocos, Cordillera at Cagayan Valley at ang lalawigan po ng Aurora ay makararanas po ng mahinang pag-ulan. Sanhi po naman ito ng Northeast Monsoon. Ang Metro Manila po at ang nalalabing bahagi po ng bansang Pilipinas ay magkakaroon lamang ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may pulo-pulong pag-ulan o pagkidlat, pagkulog. At siyempre pa po, amin pong nire-remind ang mga taong naninirahan sa mga matataas na lugar, lalo na po sa Baguio, ay magsipagdala po tayo ng mga pananggalang sa lamig upang maiwasan po yung ubo, maiwasan po ang sipon. At lalong-lalo na po, amin pong pinapayuhan dito sa Pag-asa ang lahat po ng mga naninirahan sa mga dalampasigan na tayo po'y laging maghanda, lalong-lalo po sa Northern Luzon kasi po medyo maalon po diyan. And then, amin din pong pinapayuhan mula po dito sa Pag-asa ang mga apektado po ng mga pag-ulan. Magsipagdala po tayo ng mga payong at kapote, pananggalang po natin sa ulan. Higit po sa lahat, maghanda po tayo araw-araw pagkat kinakailangan po tayong maghanda upang makaiwas tayo sa disgrasya. Alright, maraming salamat po Mr. Mendoza sa inyong ibinahaging impormasyon at ganoon na rin po sa inyong safety reminders para sa ating mga kababayan. At nakasama nga po natin si Pag-asa Weather Forecaster Manny Mendoza. Alright, silipin po natin ngayon anong oras nga ba sisikat si Haring Araw. Ang ating sunrise 6:11 a.m. ang ating sunset, lulubog po yan si Haring Araw 5:27 p.m. Ang ating moonrise 12:58 p.m. Ang ating moonset it's 12:43 a.m. May illumination po yan na 65%. At makikita nga po natin ang full moon sa darating na December 17. And alright, sa darating na December 13 to 14, makikita po natin ang Geminids meteor shower. Ang mga Geminids ay rocky at gritty na uri ng bulalakaw. Kakaiba po ito sa mga ibang mga meteors dahil ang Geminids ay hindi galing sa isang kometa, kundi galing sa isang asteroid. Yan po yung 3200 Phaethon. Ayon sa Astronomical Diary ng Pag-asa, makikita po natin ang peak ng activity ng Geminid meteors on the eve of December 13 hanggang December 14 at wala namang dapat ipag-alala dahil ayon kay Engineer Dario de la Cruz, ang Chief ng Space Sciences and Astronomy Section ng Pag-asa, magiging visible ang Geminids to the naked eye at hindi naman ito makapipinsala sa ating mga mata. Alright, puntahan po natin ang tidal predictions along Manila Bay. Natin po yan sa atin ng NAMRIA. Ang ating high tide, 5:40 a.m. May taas po yan na 0.46 meter. Ang low tide natin, 11:40 a.m. May taas po yan na 0.21 meter. At sa aming pagbabalik, atin pong ire-reveal kung ano nga po bang aasahan nating weather for the next 3 days natin sa atin ng 3-day weather forecast ng Pag-asa. Ega Alice, magbabalik po ang Panahon TV.